and sabi nga, kung anong buhay meron tayo ngayon, yan ay bunga ng pagpili na ginawa natin sa nakaraan. So, kung kayo ay may dalang Bible, makipagbukas kayo sa akin sa aklat ng Deuteronomy chapter 30, and we're going to read from verse 19 to 20. Deuteronomy 30, 19 to 20. This day I call the heavens and the earth as witnesses against you that I have set before you life and death, blessings and curses. Now choose life so that you and your children may live, and that you may love the Lord your God, listen to His voice, and hold fast to Him. For the Lord is your life, and He will give you many years in the land He swore to give to your fathers Abraham, Isaac, and Jacob. So, alam nyo, tayo ay mapalad dahil meron tayong salita ng Diyos na nagiging gabay natin, no? Para sa tamang pagpili, sa tamang desisyon na gagawin natin sa buhay. Yung salita ng Diyos, ito yung dapat yung maging basis natin. Kung ano yung tamang pamumuhay, ano yung buhay na gusto ng Panginoon na lakaran natin. So, bawat araw, we make different choices sa buhay natin. And ang mahalaga dito, no, kapag tayo ay pumili, piliin natin kung ano yung mabuti. Kasi isang maling pagpili, maaaring ito ay mag-create, sabi, ng sumpa, di ba? Mag-create ng kalungkutan, mag-create ng maraming problema sa buhay natin. No? Kaya sabi, yun daw ating pagpili, our choices are more powerful than we think. And nakikita natin yan, na yung ginawa nating pagpili kahapon, yung bunga nun, nararanasan natin ngayon. Di ba? Ang isang napakagandang example no, nung pagpili ay yung ginawang pagpili ni Adan at ni Eva. No. Hindi magandang example ng tamang pagpili, pero ito ay halimbawa ng maling ginawang pagpili sa buhay na ang naging effect ay hindi lang sa panahon nila, maging hanggang sa mga sumunod, no, and present generation ay naapektuhan ng kanilang pagpili. So yung pagpili na ginawa ni Adan at ni Eva, sabi, it made a terrible difference, no, for all mankind. Hindi lang sila yung naapektuhan ng kanilang maling pagpili, kundi yung buong katauhan. Imaginein mo, ang ganda-ganda ng buhay nila doon sa Eden. Diba? God has given them everything. God has created everything. God has provided for all of their needs. Diba? Nandun lahat nung kailangan nila sa Eden. But, pinili pa nila yung isang bagay na sinabi ng Diyos na huwag nilang gagalawin. Diba? Yung mga pinag-aralan natin ng mga nakaraan, yung bagay na sa Diyos ay sagradong bagay. Kaya yung maling pagpili ni Adan at ni Eva, sinunod nila yung sarili nilang kagustuhan, ito ay nagdala ng matinding problema. Una, sa buhay nila, ganun din sa mga sumunod na henerasyon. Kaya tayo ganito ngayon di ba? Kaya we need to work hard para ma-provide yung need natin. Yung mga babae, kailangan, naging mahirap yung paraan ng panganganak. Siguro noon, nung kanilang panahon, parang parang humatsing ka lang, nanganak ka na. Siguro kung ganun kadali yung panganganak, imagine niyo ba yon? Kung ang panganganak ay kasindali ng paghatching, siguro ang dami-dami na natin lalo ngayon.
Di ba? Bawa, nabuntis ka, ay, manganganak na ako, hatsing! O yan, ay, ina, nanganak ka na. No? So, pero, nakakatawa yan. But God made life so simple. Hindi nila kailangan magtrabaho ng matindi. Diba? Hindi nila kailangan dumaan sa sobrang hirap just to achieve what they need. Hindi katulad ng panahon natin ngayon. So yung maling pagpili ay dapat maunawaan natin yung implication natin yan sa buhay. Diba? Kahit sa panahon natin ngayon, if you chose the wrong partner, pagdating ng panahon, dusa ang aabutin mo. Di ba? Marami tayong istorya na narinig na against all odds sa pagpili ng partner sa buhay. Pinigilan ng magulang, pinigilan ng mga kapatid, ng mga kaibigan, hindi nagpapigil. Sabi niya, hindi, ito ang pinipili ko dahil mahal niya ako. Mahal ko siya. Magkakaroon kami ng magandang kinabukasan. Tapos pagdating ng mga 10 taon, pinauuwi na doon sa nanay niya. Uwi ka na nga sa nanay mo. Wala ka naman silbi dito. Kita nyo? Kaya dapat maging maingat tayo sa pagpili. Kasi yung maling pagpili, it will cost you a lot of time, a lot of strength, a lot of effort. Kaya lumabas yung kasabihan na time is gold. Yung panahon na nasayang, hindi mo na yun maibabalik. Di ba? Pag yung paiba-iba ka ng pipiliing course, puro first year ka, first year na accountancy, first year na marketing, first year ng engineering, first year ng management, first year ng HRM, dapat nakagraduate ka na, pero hanggang ngayon, first year ka pa rin. Kasi you chose the wrong course for you. So bago ka dapat umakyat ng college, di ba, alam mo na kung ano yung gusto mong course. Di ba, parang umulan at umaraw, tapusin mo yung course mo kasi yun yung pinili mo. Di ba, hindi ka mag-aaksaya ng panahon. Lalo ngayon, ang haba-haba ng panahon ng pag-aaral, tapos mag-aaksaya ka ng pagpili ng pag-aaral. Di ba? Tuyot ka na, nag-aaral ka pa rin. So, wala ka na-achieve sa buhay mo. Kaya, lagi nating tandaan na ang buhay, yan ay regalo mula sa Diyos. No, life is a gift from God and it is maintained and nourished by our choices. We were given life. Ang ibinigay sa atin ng Panginoon, buhay lang. So nasa sa iyo kung anong pipiliin mo. Yung buhay na maayos o yung buhay na magulo. And minsan, madalas, yung mga problema natin, yung mga alalahanin natin sa buhay, these are the results of the choices we made. Di ba? Bakit ka nasaktan? Kasi pinili mo naman yung maling tao. Bakit hindi ka pumasa? Mali kasing course yung pinili mo. O bakit hindi ka natanggap sa trabaho? Kasi maling trabaho yung pinasukan mo. Di ba? Bakit hindi ka umunlad? Ba't hindi nag-okay yung business mo? Mali kasi yung business na pinasukan mo. So kaya nga, napakahalaga na we do not take life for granted. No? Dapat hindi natin malimutan na ang gusto ng Panginoon ay magkaroon tayo ng magandang buhay. Kaya lang, minsan, hindi nangyayari yung magandang buhay dahil sa mga maling pagpili na ginagawa natin. Actually, araw-araw, meron tayong pagpili na ginagawa. Di ba? Pag bumulat pa lang ng mata mo, you have the choice kung ikaw ba ay babangon na kasi kailangan mo nang pumasok sa school o sa trabaho o gusto mo pang matulog para ma-late ka. Di ba? Meron kang choice kung gusto mong maligo, mag-toothbrush o hindi.
Di ba? Pwede ka naman lumabas ng hindi naligo. Pwede ka din lumabas ng hindi nag-toothbrush. It is your choice. Kaya lang, kung lalabas ka ng bahay, lalo na sa panahon ngayon, na hindi ka naligo, malamang sa alamang, walang gustong tumabi sa'yo. Di ba? Ang init ng panahon natin, tapos hindi ka maliligo. Tingnan niyo yung katabi niyo. Mukha ba silang hindi naligo? Di ba? Mahalaga yung hygiene, lalo sa panahon ngayon. So, bawat umaga sa paggising mo, meron ka na agad pagpiling ginagawa. Di ba? Kahit sa pagkain. O, di ba? Itlog na lang ang ulam, pipiliin mo pa, ano bang gusto ko? Sunny side up ba? O boiled egg ba? Scrambled egg ba? Di ba? So, araw-araw, meron tayong mga pagpili na ginagawa sa buhay natin. And sabi, itong mga maliliit or minsan simpleng pagpili na yan, ito yung nag-shape or nagmo-mold ng ating karakter. Di ba? Kaya lagi niyong tandaan, there is power in a choice. May kapangyarihan yung pagpili na ginagawa natin. No? Yung mga ginagawa natin pagpili sa buhay, dito tayo makikilala ng mga tao. Di ba? Kapag may meeting, you have the choice to be on time or be late. Choice pa rin yun. Yung palaging late, choice pa rin yun. Di ba? Katulad ng pagpunta sa church, ang service natin ay 10 a.m., pero pinili mo umalis ng bahay ng 10 a.m., so automatic yun, pagdating mo dito, late ka na. No? So, it is a choice. Kung choice mo na mag-outing ng Sunday, wala ka sa church, it is a choice. Wala kang pwedeng ituro na kasi ganito, kasi ganyan. We always have a choice. We have a choice kung paano mo gusto na matandaan ka, na makilala ka ng mga tao. Gusto mo bang matandaan ka ng mga tao na hindi naliligo? O gusto mong matandaan ka ng mga tao na ang bango-bango? Di ba meron mga ganon? Pag yung tingin mo pa lang, parang masasabi, ang bango-bango naman ito. No? Meron naman pag tingin mo pa lang, parang itong hindi naligo, kahit naligo naman. No? So, nasa atin yon. No? We have the power. Everything we do ay bunga ng ating pagpili. No? And lagi natin tandaan na yung bawat pagpili na ginagawa natin, ito ay nagiging avenue na kung sino tayo magiging, na ano tayo magiging sa kinabukasan. And yung choices na ginagawa natin ngayon, sabi, it will determine where you will spend your eternity. Kaya yung paghahanda sa langit, hindi yan ginagawa kapag malapit ka nang mamatay. Ginagawa yan hanggat ikaw ay buhay pa. No? And we always have a choice. Kung tayo ay magulang, di ba? Nagdesisyon tayo, pinili natin na magkaroon ng mga anak. Kaya yung buhay magulang, it is always about choices. Di ba? Anong gusto natin maging anak? Paglabas ng anak natin, anong gusto nating ipangalan? Anong gusto natin maging yung ating anak? Di ba? How we want to raise them. Alam nyo, sa mga magulang, yung pong mga anak, hindi pa niyan talaga nauunawaan yung power of choice. Kaya nandito ang mga magulang para tayo ang gumabay sa kanila. It is our job to teach our children yung values and consequences na makakatulong sa kanila na gumawa ng tamang pagpili kapag sila ay may edad na. So tayo, yung mga medyo may edad na, tayo yung gagabay dun sa younger generation ng tamang pagpili. How can we guide them kung mismo tayo, hindi tama yung mga pinipili natin? Diba? If you are working in a company and you wanted to be promoted, diba? Hindi mo ba naisip, bakit ba yung mga CEO naging CEO ng company? Why? Because they have
they have a power of choice. No, meron silang disiplina pagdating sa pagpili. Nakita ng company yung kanilang ability, yung kanilang discipline to make good choices. Kaya alam nyo, if you want to be promoted, lalo na sa trabaho, you must have the discipline to make good choices. Ba? There is power in a choice. Kung gusto mo maging tambay sa kalsada, choice pa din yun. Pinili mo maging tambay. Ayaw kang maghanap ng trabaho. Mas gusto mo yung nakahilata ka lang, lumubog, sumikat, lumubog ang araw. Diba? Pinili mo maging ganon. And kung umunlad ka sa buhay, ibig sabihin, pinili mo na pagsikapan talaga na mapaunlad yung buhay mo. So, lagi nating tandaan, no? Ang buhay parang badminton yan eh. Sino dito yung mga naglalaro ng badminton? Wala naglalaro sa inyo ng badminton? May naglalaro ba sa inyo dito ng softball? Wala naman, no? Badminton na lang. So, sa badminton, meron kang choice. Kung titirahin mo ba yung shuttlecock o hahayaan mo na lang siyang bumagsak at wala kang gagawin. Kaya lang, pag bumagsak yung shuttlecock sa floor na wala kang ginawa, anong ibig sabihin nun? Talo ka. Diba? Matatalo kayo. Score kasi ng kalaban eh. So, in order for us to win, to be a victor in life, sabi, we must choose, we must make good choices in life. And lagi nating tandaan, anuman yung piliin natin, ang result nito ay tayo ang magtatamasa. So kung mali ang pinili mo, ikaw ang magtatamasa, ikaw ang mapaparusahan. Kung tama, ikaw yung magtatamasa. Kaya lang alam nyo, madalas ang masaklap dito, yung maling pagpili natin, hindi lang tayo ang apektado. Yung mali at tamang pagpili natin, hindi lang tayo yung apektado. Apektado din yung ibang tao. Di ba? Kung ang anak ay maling course ang pinili, paiba-iba ng course, syempre affected kayo kasi ang hirap ng iba-iba yung course. Di ba? Hindi mo na alam kung ano ba yung gusto mo mangyari sa buhay mo. Nadadamay din yung mga magulang mo. Kasi they are working hard to support your studies, di ba? Kailangan nila magdagdag ng extra effort para madagdagan yung pang-tuition mo. Kaya you must be firm when you make a choice. Hindi yung paiba-iba yung isip, ay, gusto ko maging engineer. Noong nag-enroll ng engineer, ang hirap pala. Ay siya, mag-ano na lang ako, mag-accounting. Ay, mas mahirap pala. Mag-education na lang ako. Ay, boring naman. Siya, mag-HRM na lang ako para madali. Pagdating sa HRM, ang hirap din. So, anong ending? Puro umpisa. Walang natapos. Young people, make good choices in life para wala kayo nasasayang na panahon. Diba? Mahalaga, doon sa binasa natin, diba? Mahalaga yung pagpili. Diba sabi ng Panginoon, binigyan niya tayo ng freedom na pumili. Pero sabi niya, piliin mo yung buhay. Piliin mo na maging maganda yung kalalagayan mo sa buhay. Kasi kahit na sabihin mo na ang hirap ng buhay, pagod ka na, hindi na masasabihin nung pagpili, o siya, sige, pas muna, huwag ka munang pumili, magpahinga ka. Walang ganun. Kahit na ikaw ay lungkot na lungkot, ikaw ay masaya, puro ka problema, marahirap pinagdadaanan mo, you have to choose. No? Kaya lagi natin tandaan, kung gusto nating pumalaot sa buhay, malayo yung ating marating, no, piliin natin yung yung tama na mga bagay sa buhay natin. And dapat maunawaan natin, una, sabi, bad things happen. Hindi sinabi ng Bible na pag tinanggap mo ang Panginoong Jesus, hindi ka na makakaranas ng mga mahihirap sa buhay. Of course,
normal po sa buhay na meron tayong dinadanas na mahihirap, di ba? Kaya nga may pagpili. Kasi kung walang mahirap, di ba, hindi mo na kailangan pumili. Lagi na lang yung magandang side yung pipiliin mo. But sometimes, mapapalagay ka dun sa alanganin. Di ba, na pagkakataon. Sabi, I returned and saw under the sun that the race is not to the swift, nor the battle to the strong, neither yet bread to the wise, nor yet riches to men of understanding, nor yet favor to men of skill, but time and chance happen to them all. So, hindi komot ikaw ay magaling, hindi na dadating yung mga mahihirap na pagkakataon sa buhay mo. Normal na dadating yan. Yung mabuti at masamang pangyayari ay dumadating sa buhay ng bawat isa. Kaya kung sasabihin, bakit parang pinagsakluban na ako ng langit at lupa, ako lang yung nakakaranas ng ganun. Di ba? Siguro sa nakikita mo, ikaw lang yung nakakaranas, pero kung lilipat ka sa iba, sa buhay ng iba, makikita mo, mas matitindi pa yung mga pinagdadaanan ng iba sa'yo. Di ba? Kaya sabi, nasa sa atin, no? Kung ano yung pipiliin natin, kung hahayaan ba natin yung mga mahihirap na sitwasyon, ay ilibing tayo sa kalungkutan, di ba? Patigilin yung pag-ikot ng buhay natin, patigilin yung ating paglilingkod, patigilin yung mga magagandang kaisipan, or patigilin tayo na umasa na mayroong mabuting bagay na nakalaan ang Panginoon sa atin. Alam niyo yung mga libro na naisulat tungkol sa mga paglaya ng tao, hindi yan aksidente. It was not written by chance. But those people received freedom because they choose to be free. Di ba yung mga ninuno natin, bakit lumaya tayo sa colony ng Hapon, ng Spaniards, at saka ng mga Amerikano, di ba, ng mga Inchik? Bakit? They choose to be free. So sa buhay natin, kung merong humahad lang sa'yo, di ba, para maging malaya ka sa paglilingkod sa Diyos, para na nagiging hadlang para maging masaya ka, you have to make a choice. Lagi mo isipin na normal lang dumarating yung mahihirap na pagkakataon sa buhay. But you have the choice kung hahayain mo o hahayaan mo na yung mahihirap na bagay na yon ay pabagsakin ka. Hindi yun ang plano ng Panginoon sa atin. Dahil ang gusto ng plano ang plano ng Diyos sa atin, 'di ba? Ay magkaroon tayo ng mahaba, masaya at pinagpalang buhay. Alam niyo ba, mayroong pag-aaral yung mga scientists, at ito ay napatunayan na totoo. Sabi, no matter what mood you are in, if one will force himself to smile by simply expressing the emotion of happiness, one will soon find himself happy. Sabi, ano man daw yung mood mo, di ba? Malungkot ka man, di ba? Depressed ka man, may problema ka, you're in pain, sabi, pag pinilit mo daw na ngumiti, makikita mo daw na soon, ikaw ay sumasaya na. So, ibig sabihin, happiness is a choice. Being happy is a choice. So, noong panahon ng pandemic, matinding takot ang dinala sa atin noong COVID-19. But, lagi natin tandaan, we have the choice. Sabi nung binasa natin sa Deuteronomy, choose life. Choose to be happy. Choose to be strong. Choose to overcome your fear. Sabihin mo doon sa katabi mo, choose to be happy. Diba? And in order for you to be happy, yung puso mo, ipagkatiwala mo sa Diyos. Yung buhay mo, ipagkatiwala mo sa Panginoon.
It is the best choice that you could ever make in your life. Huwag mong manehuhin yung buhay mo sa gusto mo lang. Believe me, it will bring happiness, but temporary lang. Somewhere along your life, makikita mo, merong kulang. Lagi kong sinasabi sa bawat isa sa atin, itong buhay na meron tayo, ay ipinagkatiwala lang ng Diyos sa atin. If you are doing anything you want to do, ibig sabihin, ginagawa mo yung hindi plano ng Diyos sa buhay mo. Kasi, although itong buhay na ito ay pinahiram sa atin, merong guidance, may guidelines. Di ba? Sino dito yung nakaranas mag-rent ng mga bisikleta? Doon sa diyan sa bayan, meron diyan, 'di ba, yung rent a cart sa Baguio. Sino yung nakapunta sa Baguio? Yung pwede kang mag-rent ng cart. Anong sinasabi pagka nag-rent ka? Di ba nagbibigay sila ng rules? Na dapat po hanggang ganitong oras lang. Pag po nasira, ganito po. So may mga rules. It's the same thing with our lives. Meron din rules ang Lord. You cannot live this life just the way you want it. Kasi lagi natin tandaan, kung pamumuhayan mo yung buhay mo sa gusto mo lang paraan, darating ang panahon, haharap tayong lahat sa ating manlilikha. And sabi, we will give a report paano mo ginamit yung buhay na ipinagkatiwala ko sa iyo. You ask yourself, ngayong oras na to, you ask yourself, kung ako ay haharap sa Lord ngayong oras na to, at itinanong niya ako, hininga niya ako ng report ng buhay ko, meron ba akong magandang maire-report sa Lord? Kung ikaw ang Diyos, tapos ang sasagot mo, Lord, nagtrabaho po ako, kumita naman po ako ng malaki, nakabili po ako ng bahay, nasuportahan ko po yung pamilya ko, napuntahan ko po yung lahat ng gusto kong puntahan. Kung ikaw ang Diyos, masasatisfy ka ba dun sa ganun sagot? Kahit hindi kayo sumagot, alam ko, alam nyo, hindi. Kasi may guidelines ang Bible na ibinigay sa atin. Di ba? Sabi sa Matthew chapter 6 verse 20 to 21, but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Kung nasaan yung kayamanan mo, kung nasaan yung mga bagay na pinahahalagahan mo, sigurado nandun din yung puso mo. Kung ang binibigyan mo ng halaga ay yung negosyo mo, nandun din yung puso mo. Kaya kahit wala ka sa church at nandun ka sa negosyo mo, it doesn't bother you. Kung ang pinapahalagahan mo ay yung iyong trabaho, di ba? Kahit hindi ka nakakapag-church, kahit hindi ka nakakapanalangin, hindi ka nakakapagbasa ng Bible, as long as may trabaho ka, it doesn't bother you. Kung ang puso mo ay nandun sa girlfriend, sa boyfriend mo, sa asawa mo, di ba, sa pamilya mo, at hindi mo sila nadadala sa Panginoon, ikaw hindi ka din lumalalim sa Lord, wala kang ministry, di ba? You don't even be bothered kung wala ka sa church. Nakakalungkot yung ganun kasi hindi yun yung plano ng Panginoon sa atin. Sabi, where your treasure is, there will your heart be also. So you have to make a choice. Saan mo ilalagay ang puso mo? Having your own decision with your life will give you a temporary achievement, temporary happiness. But one day, time will come na mararamdaman mo
na merong kulang sa buhay mo. And sana, pag dumating yung time na yon, ma-realize mo kung ano yung naging maling pagpili mo sa nakaraan. Hanggat binibigyan ka ng Diyos ng tamang pagpili, pumili ka ng tama sa buhay mo. So, where your treasure is, there will your heart be also. Your choice has a power. It can create life and curse sa buhay mo. Okay? So, sabi, be a victor, not a victim. Diba? So, piliin mo na maging mananagumpay ka sa buhay. Hindi yung palagi na lang biktima ka, ikaw yung kawawa, ikaw yung talunan. You have the choice, no? Napiliin mo na maging mananagumpay ka sa buhay. You should have the courage. Hindi ka dapat maging alipin ng takot. Why? Because God has overcame everything for you to be victorious. Diba? John 10:18. No man take it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have the power to take it again. This commandment have I received of my Father. Lagi mong tandaan, yung naibibigay natin ng libre, no, sa ibang tao, nagagawa natin ng libre para sa ating pamilya, walang sino man ang pwedeng umagaw niyan. Diba? Yung material things pwedeng agawin. Pero yung kagalakan, yung pagmamahal, diba? Yung pagmamalasakit, hindi yan kayang agawin ni numan. Kaya, alam mo, sa buhay natin, piliin natin, no, na magmalasakit sa ibang tao. Hindi yung palagi lang tayo yung naghahanap na pagmalasakitan. Diba? Victorious people act for other people, not only for themselves. Na matuto tayo na mag-express ng kabutihan. Di ba? Let us overcome yung pagiging selfish natin, yung pagiging self-centered natin. Sabi, mag-focus tayo doon sa mga bagay na may eternal value. What you do for yourself is good. Pero sabi ng Bible, there's no greater love than this, that a man would give his life for a friend. Hindi naman sinabi dyan na magpapako ka sa krus para sa kaibigan mo. Diba? Hindi sinabi na magpapako sa krus si Sedi para kay Pam. When we say life, iba-iba yan. Diba? Your time is a part of your life. Your strength is a part of your life. So if you give time to someone, you are sharing part of your life to that someone. So being good to people is a choice. And lagi natin tandaan na being good, doing good to others, is one of the things that we can do that has eternal value. These are the things na hindi pwedeng agawin sa atin. Yung kayamanan natin, pwede yan maagaw sa atin. Di ba? Yung health natin, pwedeng mawala sa atin yan. Lahat ng meron tayo, pwedeng mawala. But, no one can take our a choice to choose peace, to choose joy, to choose love. Di ba? Tayo lang ang pipili niyan. So, hindi mo kailangan maging napakatalino para maging tama yung pagpili mo, but because we were given the Word of God to be our guide. Sabi ni Chuck Swindoll, no, isa siya sa mga known evangelist, sabi niya, the longer I live, the more I realize the impact of attitude on life. Attitude to me is more important than facts. It is more important than the past, than education, than money,
than circumstances, than failures, than successes, than what other people think or say or do. Attitude is more important than appearances, giftedness, or skill. Attitude will make or break a company, a church, a home. The remarkable thing is we have a choice every day regarding the attitude. People act a certain way. We cannot change the inevitable. The only thing we can do is play on the one string we have, and that is our attitude. Sa bandang huli, sabi niya, I am convinced that life is 10% what happens to me and 90% how I react to it. So yung mga nangyayari sa buhay niya, natin, sabi niya, naniniwala siya, 10% lang yon, yung talagang wala kang magagawa kasi dumating na. But 90% of it, pwede kang mamili, no? Kung ano yung gagawin mo. Kaya sabi, piliin mo yung tama, no? Ang mahalaga is yung attitude mo kung paano mo haharapin yung mga dumarating sa buhay mo. You have to choose. Ano magiging attitude ko pag merong nang away sa akin? It's either you stay calm or makipagsabayan ka. Diba? Kung kalmado ka lang, mapapagod yung tao, aalis na yon. Wala nasaktan. Diba? Eh kung makikipagsabayan ka, pag sinabunutan ka, sinabunutan mo din, mapopoknat pa yung buhok mo. Ang hirap pa naman, pag napoknat yung buhok, no, hindi na yun natubo eh. Alam nyo ba yun? Pag ano yung poknat? Napaknot. No, hindi na yun nabalik. Ibig sabihin, irreparable na minsan yung result ng ating mga maling pagpili. Di ba? Pero salamat sa Diyos kasi katulad nung wrong choice ni Eva at Adan, we still have a chance. We were given another chance na maitama yung generational curse, no, that is brought about by the sin. No? Dahil ang Panginoong Yesus ay namatay doon sa krus para sa ating mga kasalanan. And He rose again para ipakita na siya ay nananagumpay at tayo bilang mga anak niya, tayo ay mga mananagumpay din. Sabi mo sa katabi mo, alam mo ba? Mananagumpay ka. So don't look down at yourself. Ano susunod? Sabi, can't and tried means won't. Huwag mo laging sabihin sa sarili mo na hindi mo kaya. Huwag mo laging sabihin mo, it won't work. Di ba? Hindi ko magagawa to. Sabi ni Drs. Minert at Mayer, nagsulat sila sa libro na pumapatungkol sa depression, ang pamagat, happiness is a choice. And sabi nila, bilang mga psychiatrist, kapag sinabi daw ng kanilang mga patient na hindi ko kaya, although sinubukan ko, lagi nila silang ini-encourage na alisin yung word na hindi kaya. No, tayo ganun din sa buhay natin. Wag lagi natin sabihin na hindi ko kaya. Hindi ko kaya maging mabait. Di ba? Hindi ko kayang mag-apply ng trabaho. Hindi ko kayang mag-spend ng time para manalangin. Hindi ko kaya na madisiplina yung aking mga anak. Hindi ko kaya na maging mabuti sa asawa ko. Hindi ko kayang pigilan na mag-chismis. Di ba? Sabi, hindi daw tama yung salitang hindi kaya. Saging sinasabi ng ating pastor, what you practice, you will be good at it. If you want to overcome yung mga weaknesses mo, you have to make a choice to be an overcomer. No, ang pinaka-worst na pwede maging kalagayan ng tao is lagi ang sasabihin niya, I can't. Pero, sabi sa salita ng Panginoon, di ba sa Philippians
chapter 4, I can do all things through Christ who strengthens me. Pwede ba nating sabihin yun ng sabay-sabay? Nandyan ba yun? Ayan. O, sabay-sabay tayo ha. Ready? Ready na kayo? At the count of 3 ha. Lahat dito po tumingin. Wala po Mobile Legend. O, tingin po lahat dito. Sabay-sabay tayo. Ready? 1, 2, 3. I can do all things through Christ who strengthens me. So wala sa Bible na I can't. Sabi diyan, I can. Magagawa ko. Bakit? Si Jesus Christ ang nagbibigay ng kalakasan sa akin. Kaya kung minsan iniisip mo, hindi mo yan magagawa, magagawa mo yan. Why? Kasama mo ang Panginoon. Kung kulang ang karunungan mo, sabi, kung sino man ang nagkukulang sa karunungan, humingi sa Panginoon. Kung kulang ang kalakasan mo, di ba? Humingi ka sa Lord. He will give you an extra strength. Kaya hindi na uso yung I can't sa buhay natin. Lagi natin sasabihin, I can. Sabihin mo sa katabi mo, I can. Okay. So, next, sabi, revival or change is a choice. Hindi totoo na pag ipinanganak kang piso, mamamatay ka ding piso. Alam niyo ba yung kasabihang ganon? Diba? May kasabihang ganon eh. Pag pinanganak kang piso, mamamatay kang piso. Sabi mo, hindi. Kung ipinanganak akong piso, mamamatay akong libo-libo. You have a choice. Magkakatotoo lang yung kasabihan na yon kung pinili mo yung hindi tama. Kung pinili mo na hindi umunlad sa buhay. Di ba? Kahit sa spiritual, we always ask for God's revival. Kailangan lagi tayo mag-event sa church para lang ma-revive spiritually. Pero revival actually is a choice. Ano pa yung revival sa Tagalog? Pagpapanibagong lakas. Di ba? Sa pananampalataya. Kaya alam nyo, kung tayo ay mga mananampalataya, tapos dumadating ka sa time, parang ayaw mo nang pumunta sa church, ayaw mo na manalangin, ayaw mo na magbasa ng Bible. Hindi kailangan ng event sa church para ma-revive ka. Kasi revival and change is a choice. You choose to revive. Diba? Tulungan mo yung sarili mo. Huwag kang laging maghanap ng powerful preaching. Huwag ka laging maghanap ng anointed preacher. Diba? Ng revival service para ma-revive. Sa panahon na ikaw ay nanghihina, you make a choice to go back. Kapag ikaw ay nadapa, make a choice to stand. Kapag ikaw ay tumalikod, make a choice to go back. Huwag kang manatili sa kinalalagyan mo. Diba? Alam nyo, ang pinakamalungkot na buhay na meron tayo is yung binigyan ka ng pagkakataon na manalo pero pinalampas mo. Minsan lang namatay ang Panginoon sa krus. At yung pagkakamatay niya yon at kanyang pagkakabuhay na muli, it is a declaration of victory. Kaya yung victory na yon ipinasa sa atin. We should claim it sa buhay natin. If you think you are weak, nasa isip mo lang yan. You go back on the Word of God. I can do all things. Hindi sinabi sa salita ng Diyos na magagawa ko yung konti lang. Hindi nilagyan ng limitasyon na yung magagawa mo, eto lang. Di ba sabi doon, magagawa ko ang lahat ng bagay dahil kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Lahat. Big, small, simple, hard. Kaya mo yan pagtagumpayan. You must make a choice. Di ba? Nasa sa'yo yan. Kung gusto mong ilugmok yung sarili mo, magmukmuk ka maghapon,
Yan, pumangit ka na dun sa kwarto mo kasi ayaw mo nang tumawa. Ayaw mo nang masikatan ng araw. 'Di ba? If you want your life to be happy, you must make a choice. 'Di ba? Hindi natin kailangan palaging sabihin sa inyo ano yung solusyon sa problema. Kasi alam nyo naman yung mga solusyon sa problema nyo. Kapag merong mahirap na pagkakataon sa buhay, di ba sabi, all you have to do is to talk to God. Don't always put the blame sa ibang tao. Kaya nagkaganto yung buhay ko kasi yung kapitbahay namin eh. Kasi yung mga magulang ko eh. Kasi yung mga kapatid ko eh. Ang totoo, you have the choice to change your life. You have the choice to have a better future. Yung pipili niyan ikaw, hindi yung ibang tao. 'Di ba? Di ba yung mga kabataan nga ngayon, kahit sabihin ng nanay, wag lalabas, lumalabas. Tapos pag may problema kayo, hindi nyo alam ang gagawin. You have to make a choice. There is power in your choice. Who you will become in the future ay bunga ng choices na ginagawa nyo ngayon. So, sabi dun sa binasa natin kanina, di ba? I have set before you life and death, blessings and curses. Now, choose life. Pag pinili natin yung buhay na kasama ang Panginoon, ano yung magiging impact nito? Sabi, you and your children may live and you may love the Lord your God, listen to His voice, and hold fast to Him. Pag sa Diyos ka humawak, kahit ganong katinding mga pagsubok, kahit ganong katinding bagyo, kahit ganong kahirap ang sitwasyon na pagdadaanan mo, He will never fail you. Hinding-hindi, pag humawak ka sa Diyos, hinding-hindi ka niya bibitawan. Wala kang pwedeng hawakan na hindi ka bibitawan na katulad ng paghawak ng Panginoon. Imagine, He endured all the pain, going to the cross. He endured all the humiliation. Diba? Sinaksakan ng tinik yung ulo niya. He was beaten. He was crushed. Pero, pinagtiisan niya lahat yon. He endured even death. Diba? Kailangan ko itong pagtagumpayan. Why? Because He was thinking of you. He chose to save you than to save Himself. So, young people, your choice has a power. Choose life. Choose to be blessed. Choose to be successful. And choose God in your life.